Ay, magandang umaga sa bawat isa po. Salamat sa Panginoon. Especially, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pangalawang pagkakataon ay ako'y makakapagturo na muli sa inyo. At dahil buwan pa rin ang tinatawag ng mga puso, ay naghanda ako ng isang lesson na may kinalaman pa rin sa pag-ibig, at ito yung pinakatitulo nga ng ating tatalakayin ngayon. Something controversial. Is love the only key? Ang pag-ibig ba ay siya lamang susi? At gusto ko lang sabihin na itong pinakatitulo nating ito ay galing sa isang ideya ito sa isang awit. Sana pamilyar yung iba sa inyo, kung hindi man marami, sa isang awit na inawit ng papuri singers na pag-ibig lang ang susi ng lahat. Narinig nyo na ba yan? Palibhasa ako ay maliit pa lamang ay meron kaming radyo at paborito naming istasyon, of course, ay ang DZAS, at may part doon, I think hapon, hindi ako nagkakamali, na nagpapatugtog ng mga papuri songs. Ang daming magagandang mga awit ang papuri, pero ang isang medyo nakakalungkot lang dito ay hindi masyadong, kumbaga, medyo unscriptural yung marami sa kanilang mga kanta. At ito ngang isang kantang ito na hinango ko yung ating pamagat na pag-ibig lang ang susi ng lahat. Bagaman ito ay pumapatungkol sa unity, sa pagbubuklod, naniniwala tayo na minsan ay merong maling pagtingin sa pag-ibig. Kung minsan ay kung saan-saan nila ito nagagamit. At pamilyar tayo, si Deacon Ike ay nasa series pa rin natin for the last time. Mamaya ay narinig natin napakababaw ng pagkaunawa sa usapin ng pag-ibig. So, to start po sa ating lesson na to, gusto ko lang makita natin na pag sinabing love, it's very clear. Marahil ayunan niya ako na love is one of the favorite subjects in the Bible. Marahil yan ang dahilan kung bakit ang John 3:16 ay isa sa pinakapaboritong talata ng mga mananampalataya sa kabuuan. Not just Reformed, siguro sa Reformed churches, hindi ito yung paborito. Pero hindi natin ba itatanggi na sa kabuuan ng Christianity ay isa ito sa mga paboritong talata. Love is one of the good characteristics of God. Aayunan niyo ako diyan, sa Bible sinabi at marami ito naging mensahe na rin ko na God is love. So, isa lamang yan sa masasabi nating napakaraming mga magagandang katangian ng ating Diyos. But sadly, the subject of love is one of the most twisted or misunderstood in the Bible. So, yan yung katotohanan na hindi natin maitatanggi sa usapin ng pag-ibig, sa paksang ito. Naalala ko lamang nung elementary or high school, marahil nakapagsagot na kayo sa isa tinatawag na, pamilyar ba kayo sa Islam Note ba yun or Islam Book, na isa doon ay ang tanong ay, what is God? Of course, wala yata akong nakita doon na ibang sagot, kundi yun yung common. At kung di ako nagkakamali, yun din naman ang sagot ko, God is love. At tama naman siya, wala namang mali talaga doon. Pero kapag natapos na tayo doon,
na parang ang tingin na lamang natin sa Diyos ay ang Diyos ay pag-ibig at hindi na natin nakita ang kanyang pagiging holy or just, ay diyan na mag-uumpisa ang problema. So, dito sa paksang ito na isa sa mga nababaluktot o hindi naiintindihan, even we as Christians or Reformed Christians, for sure, minsan sumasala tayo dito, may 5 bagay tayong titingnan dito, but of course, yung 5 yon hindi katulad ng mensahe na halos 2-3 mensahe na yon. Sisikapin natin na on time tayo dahil meron pa tayong lunch fellowship. At itong 5 ito, ang pinakauna na nga dito ay yung mismong pinakatema ng kanta. Ito, love is the key to unity. Yan ang sinasabi nila. Yan nga ang sinasabi ng kanta. Mamaya makakita pa natin yan. Pangalawa, love is the key to offense. Something controversial. Thirdly, love is the key to relationship. Malawak siya, pero gusto ko mag-focus lamang sa tinatawag na opposite sex, meaning it's between man and woman. Diyan lang tayo magpo-focus. Medyo maikli lang yan, napakaikli. And fourthly, love is the key to salvation. Mas familiar tayo dyan. But I think yung panghuli ay baka hindi kayo masyadong familiar. Sinasabi nila, love is the key to law. So yan ang mas, I think, mas controversial sa lahat. So, sa lahat ng yan, na premise nila or parang approach nila, ang pinaka-premise na makakita natin sa lahat ng yan, sa 5 yan ay, if there is love, everything will be okay. Everything will be answered. So, mahabansin nyo, parang napakaganda naman, pero the question is, at ito yung issue na ating titingnan, is it right? Is it right that love is the key to all, to everything? So, yan yung pinaka-issue lang na ating titingnan. So, let's go to the first. Love is the key to unity. Yan yung kanilang approach. Ang sinabi nga ng kanta, na pinagkuhanan natin ng ideya, sabi sa koro to, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Mali yung sinabi ko, nilagay ko dyan na, kundi ang sa kanta pala ay ang. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Yan ang unang linya ng koro ng lyrics na to. But the question is it true that if there is love, there is unity? Totoo ba yun? Of course, our answer to that is no. And again, the question is why? Bakit mali siya? Na kung mayroong pag-ibig ay mayroon na bang pagbubuklod o pagkakaisa? Again, the question is why? Of course, ang ating sagot dyan ay because we have different beliefs. May Muslim, may Buddhist, of course, may Christians, etc. At kapag mayroong iba't ibang paniniwala, ay napakahirap parang hangarin yung talagang pagkakaisa na ating hinahangad. Naalala ko lang yung unit team ay ngayon na hindi na sila united. Hindi na sila divided. Sila divided na. Bakit? Sapagkat hindi sila nagkakaisa na sa kanilang pananaw. May iba't iba na silang paniniwala. Marahil nung una, kaya nga unity, marahil meron silang isang kaisipan, isang paniniwala, pero kalaunan na medyo nag-iba na ang kanilang mga pinaniniwalaan, dahilan kung bakit sila naghiwalay. At malinaw yan sa salita ng Diyos, sa salita mismo ng ating Panginoong Jesus. In Matthew chapter 10 verses 34 to 36, sinabi diyan, do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be saved by works. Do not think that you will be sav
that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. So dyan makakita nyo na dahil may pagkakaiba na sa paniniwala. Of course, ang gustong sabihin dyan ng Panginoon ay dahil sa Kanya, may mananampalataya sa Kanya sa isang household, pero marahil hindi lahat, ay yun agad yung pwede maging effect sa isang household. Bagaman marahil hindi talaga literal na magkakagulo o mag-aaway-away, marahil may pag-ibig pa rin doon, pero yun ang isang katotohanan na kapag may iba't ibang paniniwala, ay ang hirap na ng pagkakaisa. So, katunayan, ang gusto kong makita pa natin dito, kahit na meron tayong iba't ibang paniniwala, ay pwede pa ring umiral ang pag-ibig. Ibig sabihin, marahil yung iba, hindi mo kapareho ng pananampalataya, Muslim or Buddhist, o ano pa mang religion, pwede pa rin namang umibig. Yung pag-ibig, especially sa atin as Christians, ay pwede ka pa namang actually, pwede ka magpairal ng pag-ibig sa Kanya. And it's very clear sa salita ng Diyos. Ano yung second half ng Ten Commandments? Yun yung duty natin sa tao. Love your neighbor as yourself. Katunayan ay sinabi pa, love your enemies. Hindi mo kapareho ng pananampalataya, pero itinuro yung pag-ibig. Kaya huwag tayong mahulog dun sa kapag may pag-ibig ay merong pagkakaisa. Hindi. Katunayan nga ay kahit iba't iba ang paniniwala, pwedeng magpairal ng pag-ibig sa kabila marahil na hindi talaga tayo united. So, what is the real key to unity? So, sinasagot lang natin yung kanilang maling approach. Ito yung ating sagot. What is the real key to unity? Of course, same faith in Christ. Yan talaga yung pinakasusi. Sagot sa pagkakaisa, parehong pananampalataya kay Kristo. Pansinin niyo ang church. Kahit saan ka pumuntang iglesia, whether Reformed Baptist or Pentecostal or Charismatic, ang isang katotohanan sa iglesia ay iba't iba ng tao. Iba't iba ng background, iba't iba ng level of education, iba't iba ng katatayuan sa buhay. Marahil may mayaman, merong mahirap, merong marahil nasa gitna lang, may kotse, yung iba wala. Pero bakit tayo nagkakasama-sama? Dahil kay Kristo, dahil meron tayong kaisahan kay Kristo. So, yan ang malinaw na sinabi ni Pablo sa Galatia 3, talatang 28. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Alam natin na yung dalawang lahing yan ay magkaaway. Jews and Gentiles, pero wala na. Kumbaga nawala na yung pader na namamagitan sa kanila, na naghihiwalay sa kanila, at napakahalaga noon sa usapin ng pagkakaisa sa iglesia. Ephesians 4:1-6, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love,
eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Pansinin nyo, there is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So, makakita nyo yung pinakapundasyon ng ating kaisahan, kundi si Kristo. Yan nga yung narinig din natin na message kanina. At napakahalaga noon sa isang iglesia na makita natin ang talagang pundasyon ng ating pagkakaisa ay walang iba kundi si Kristo. Hindi dahil sa tayo ay isa nga ng background, isang edukasyon, marahil lahat mga professional, hindi mangyayari yan. At kung babalikan natin ang pinakapundasyon natin, si Kristo pwedeng magkasundo. Sa kabila nga ng marahil napakahirap nung nabanggit na kanina sa message, minsan napakahirap ng usapin ng pagkakaisa sa iglesia. Pero yun ang sinasabi ni Paul. At mahalaga na mailapat natin ito sa atin mismong iglesia. So that's the first. So mali na yung pag-ibig ay isang susi sa unity. Secondly, love is the key to offense. Siguro mas makaka-relate tayo dito. Anong pinaka-premise dyan? Sinasabi ay palampasin na lamang natin ang isang pagkakasala. Yan ang marahil maririnig natin sa sino man. Marahil kahit sa atin nahuhulog tayo dito. Palampasin na lamang natin ang isang pagkakasala, lalo na marahil kung ito ay medyo maliit naman. At marahil ang paborito nilang passage dyan, ito nga sinabi ni Pedro in 1 Peter 4:8, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. So, ano man yung marahil nagawa sa iyo ng iyong kapatid ay palalampasin ko na lamang, lalo't hindi namang kalakihan, at yung pag-ibig na lamang ang siyang parang tatakip sa mga pagsuway na yon o pagkakasala ng iyong kapatid. Ay, tanong, tama ba yon? Katunayan, wala nga raw maliit na kasalanan. Sasabihin mo, parang liit lang talaga ng kasalanan. Walang ganon. Katunayan, ang sinasabi ng Bible patungkol dito, in Leviticus chapter 19, verse 17, you shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor. So, huwag kang mapupuot sa iyong kapatid, sa iyong puso. Ibig sabihin natin yung pag-ibig. Pero hindi natapos doon. Ay dapat mo siyang kausapin. Kung siya ay nagkamali, kung siya ay nagkasala. Of course, hindi yung parang magaspang. Dapat ay may maayos na pakikipag-usap sa isang kapatid na nagkasala sa iyo. Yan ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. At mas malinaw marahil yan in Matthew chapter 18 verse 15. If your brother sins against you, go and tell him his fault. Between you and him alone, if he listens to you, you have gained your brother. So, merong proseso. Hindi yung palampasin mo na lamang ang isang pagkakasala. Katunayan, ikaw man ay nagkakasala rin sa isang kapatid kung hinayaan o hahayaan mo ang isang pagkakasala. At yan minsan na nangyayari sa atin. Dumaan ako sa ganyang mga pagkakataon na ang hirap i-approach ng tao, humingi pa ako ng payo. Pastor, aalis na lang ako, pero hindi. Dapat kausapin mo yung tao at ito yung ginamit sa akin ni Pastor. Siguro maalala pa ni Pastor, pumunta ako sa office niya at ito yung isang verse na ginamit niya sa akin in Leviticus chapter 19 verse 17 na kailangan mo kausapin kung talagang mahal mo siya. At ginawa ko yon at kami ay naghiwalay ng maayos.
At yun yung tama, mga kapatid, sa usapin na to. So, what is the real key to offense? Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin dito. Una, sa bahagi ng nagkasala ay yung pagkilala saka kanyang pagkakasala. Mahalaga yon. Kung ikaw yung offender, ay dapat ay kilalanin mo yung iyong pagkakasala. Mamaya makikita natin, dapat kang patawarin, pero bago yon, makita mo muna ang pagkakasala, pagkakamali mo sa iyong kapatid. Palinaw yan sa sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus mismo in Luke 17 verse 3. Pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. O may babalikan pa natin yan. And if he repents, ito yung gusto ko munang makita nung offender party. Ang sabi doon, if he repents, forgive him. Ngayon, ano ibig sabihin kung siya ay nagsisisi? Ibig sabihin, kung nagsisisi ka, kinikilala mo ang iyong pagkakasala. Alam mo, hindi ka magsisisi kung hindi mo kinikilala ang iyong pagkakasala. Magmamatigas ka doon. Wala akong pagkakamali. Bakit ako magsisisi? Kaya ang sinabi ng Panginoong Hesus mismo, kung siya ay nagsisisi, patawarin mo siya. So, yun yung bahagi na nagkasala. Pangalawang bagay ay yung bahagi ng pinagkasalaan, yung offended party, ay yung pagpapatawad naman sa nagkasala. At sa pagpapatuloy ng Panginoon, again in Luke 17, verse 3 to 4, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in the day, and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. So, yung isa, kumikilala sa pagkakasala, ikaw naman ay dapat ay nagpapatawad kung kumikilala ang isang kapatid na nagkasala sa'yo. You must. It is a command. So, hindi optional. Titingnan ko muna kung mapapatawad kita. Hindi ganoon. And Ephesians 4, verse 13, Colossians 3, 12 to 13, makikita natin yung pagpapatawad. Pinatawad tayo ni Kristo. Dapat naman tayo magpatawad sa ating mga kapatid. So, that's the second. Thirdly, love is the key to relationship. Focus lang ako sa opposite sex. Between man and woman, anong kanilang premise dyan? Ang mahalaga ay mahal mo yung tao. Yan marahil ang maririnig mo sa iba. Ang mahalaga naman ay mahal ko yung tao. So, ano pang kailangan? Pero, tama ba yun? Hindi naman siguro mali nga na mahal mo yung tao, pairalin mo yung puso, pero dapat pairalin mo rin yung isip mo. Hindi nga daw dapat paghiwalayin yan. Mali rin naman yung panay-isip lang, wala ng puso. Ay, mahirap naman sa isang relasyon yun. Baka ang tigas na naman noon. So, what is the real key to relationship, especially sa isang Kristiyano? Simple lang. Obedience to the will of God. Dapat makita mo kung anong kalooban ng Diyos sa iyong buhay at hindi mo naman hahanapin kung anong kalooban ng Diyos sa iyo dito. Hindi na tumalabo. Malinaw ito sa salita ng Diyos mismo. Sinabi ni Paul in 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers, or what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness. So, lalo na sa mga mananampalataya, huwag niyong subukan. Huwag niyong subukan na pairalin ang inyong damdamin, ang inyong kalooban sa mga hindi mananampalataya. Wala akong magagawa dyan.
talagang paiiralin niya ng kanyang puso at kalimitan ng kinauuwian ng relasyon ay hiwalayan. Kasi mali ang simula. At kung ikaw ay isang mananampalataya, dapat tama ang iyong simula sa usapin ng relasyon at huwag mo itong maliitin. Kung minsan ito'y namamaliit ng mga, kahit pa ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia, ay mapapahama kayo kapag pinairal niyo ang inyong damdamin. Mapapansin nyo, walang kaugnayan, walang partnership, yung katuwiran sa kabaluktutan. So, walang kaugnayan, yung fellowship, yung liwanag sa dilim. So, pag-isipan natin yan, mga kapatid. Especially sa inyo na marahil ay nag-iisip na sa isang relasyon. Fourthly, familiar na sa atin to halos, sinasabi nila, love is the key to salvation. Ano yung pinaka-premise lang nila dyan? Ang mahalaga ay wala kang inaagrebyadong tao. Ang mahalaga ay wala kang ginagawang masama sa iyong kapwa. Pero, tama ba yun? Yun ba ang paraan ng kaligtasan? Mali na hindi ganun ang paraan ng kaligtasan. Kaya nga mali yung tinatawag nating salvation by works. So, what is the real key to salvation? Faith in Jesus Christ. Maraming mga passages yan. John 14:6, Acts 4:12. But pansinin nyo, sinabi ng Ephesians 2 verse 8-9, for by grace you have been saved through faith. So, kasi pag sinabing wala kang inaagrabyadong tao, parang gusto mo sabihin, ay mahal ko naman yung aking kapwa eh. Langit na ako. Sigurado na ako sa langit. Ay mapapahama ka kung ganyan ang iyong pundasyon. For by grace you have been saved through faith. So, malinaw na yun ay pananampalataya kay Jesucristo at wala ka ng iba pang gagawa para abutin o para makarating ka sa Diyos. Maganda yung sinabi sa ating inawit kanina sa pangalawang bahagi ng huling verse. Sabi doon, Jesus only Savior. Sanctify us forever. So, pagdating sa kaligtasan, si Kristo lamang ang susi, ang sagot. And lastly, so maikli lang, love is the key to law. At ang tinutukoy ko dyan ay yung fourth commandment. Ang sinasabi nila dyan ay tayo ay nasa panahon na daw ng biyaya. We are in the dispensation of grace. So, ibig sabihin, kung tayo ay nasa panahon na ng biyaya, ay hindi na dapat umiral yung lumang tipan, hindi na dapat umiral ang batas, at ang isang kanilang tinatanggi dyan ay itong ika-4. It was propagated by the New Covenant Theology, nabanggit na ni Pastor last week, or the so-called NCT. Ito yung medyo panahon ko sa GMA, ito yung mas lumutang. Ngayon ay federalism, pero noon ito yung naging issue sa amin noon at nakakalungkot nga na dahil dito sa New Covenant Theology na tinatawag ay may mga naghiwalay, may mga nagsagutan publicly through Facebook. So, hindi naman maganda. Pero ito yung kanilang parang isinulong at hindi ako gaano pamilyar na ngayon kung gaano sila kaaktibo dito. Pero ako personally ay may mga na-encounter ng ganyan mismo sa loob ng GMA. At ang sinasabi nila ay
nasa panahon na tayo ng biyaya. Ibig sabihin, dapat pag-ibig na ang umiral. At sa usapin ng Sabat, ang sinasabi nila ay, hindi na mahalaga yung, sinasabi nila, hindi na mahalaga yung konong araw. Sinasabi nila na hindi na dapat Sunday lang. Ibig sabihin, pwede raw Monday, Tuesday, Wednesday, kung anong araw. Yan ang sasabihin nila kasi ang umiiral na ang namamayani na ay pag-ibig. At hindi na mahalaga ang araw, gayon din, hindi na mahalaga kung whole day or half day. Yan ang kanilang sinasabi. At ang isang simpleng argument lang sa akin ay, pastor ako nun eh. Pastor, paano kung yung araw lamang ng linggo, kami free, o yung family ay free, working ang kanyang asawa, paano na yung aming pahinga? So, hindi ba pwedeng half day lang? Of course, ang hirap i-argue nun, pero palagi ko ay hindi naman ganon, yung kababaw, yung ating pagtingin dito. Ang medyo problema nga nitong New Covenant Theology ay marahil sa 10, yung Decalogue, 10 Commandments, yung siyam, okay pa sila dun eh. Kasi very paramount daw sa New Testament yung siyam. Pero pagdating sa ika-4 ay parang walang ganon, kundi talagang kumbaga pinulpil na ni Christ. Yun ang sinasabi nila dito. So may irony doon sa kanilang practice na yon. Imagine, 10, okay na lang sila sa siyam, at yung isa na napakahalaga pa, of course lahat mahalaga, ay babaliwalain nila. So ang sagot natin dyan ay sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus din patungkol sa law. In Matthew 5:17-18, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. So, mali na para bagang nasa panahon na tayo ng biyaya, pag-ibig na dapat ang umiral. So, maging yung 4th commandment ay, especially yung pinulpil na ni Christ, mali. Isipin nyo, ni iota or a dot ay hindi lilipas mula doon sa kautusan hanggang sa ito ay matupad o fulfill ng ating Panginoong Hesus. So, what is the real key to law? Especially, particularly to the 4th commandment. It's a simple challenge sa ating lahat, faithful observance of it. Maging matapat tayo dito, huwag tayong parang baliwalain natin yung ika-4 na utos na para bagang okay na rin tayo ng half day, nagiging minimalist tayo, ay mali ang ganyang kaisipan sa kautusan ng Diyos. Yun nga sinabi ng Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Yun nga daw, ibig sabihin ng remember dyan ay parang hindi mo lang parang isipin mo, kundi isagawa mo, i-practice mo. So, ganyan dapat ang ating maging pagtingin dito mga kapatid. So, ito kung challenge ang sa ating 5 bagay na tinignan na yan, napakasimpleng challenge. Don't belittle love, but don't think that love is the key to all. Tama naman na talagang huwag mong maliitin. Napakahalaga nito. Alam niyo, sabi ko kung ako'y merong second part pa nito, ang akin namang ipapakita sana, of course hindi na mangyayari, especially sa panahong ito, ay papakita ko naman yung halaga ng pag-ibig. Kumbaga, papakita ko naman ay yung pag-ibig ay isang susi.
hindi only key, kundi isang susi siya sa maraming bagay. Yun sana. Kung ako'y nagkaroon ng 2 Sunday school sa buwan na to, yun sana ang iniisip kong second part. Pero hindi, kaya wag nating maliitin yung pag-ibig. Napakalaki ng nagagawa ng pag-ibig sa buhay ng mga mananampalataya especially. Pero wag mo namang isipin na yung pag-ibig ay sagot na sa lahat. Sa usapin ng kaligtasan, kanina yung pang-apat, love is the key to salvation. Ano sinabi ng Panginoon sa halos pagtatapos niya sa kanyang sermon sa bundok? In Matthew 7 verse 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Papasin nyo yung gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So, isang text lang yan, binigyan ko lang ng pansin dyan ay yung sa usapin ng kaligtasan. Hindi mo masasabing tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon, gumawa ka ng maraming bagay sa Panginoon. Hindi ka maliligtas niyan. Hindi yung paggawa ng kalooban ng Ama. Of course, faith in Jesus Christ ang paraan ng kaligtasan. So, yan lang mga kapatid. May 2 minutes pa nga ako sa 11:30. So, hindi mahaba. Maikli pa nga. So, any question? Actually, 5 lang to. Ito lang inisip ko na parang naghagamit tong love sa mga bagay na to. Pero baka meron kayong nakaisip pa na parang itong love na to ay parang sinasabi nila naki sa bagay na yon. So, you're free to share. Para at least ma-remind din ako, iniisip ko, ano pa ba? So, nag-isip lang ako. Actually, 4 nga rin, naisip ko. Isama ko na nga yung pangatlo. Love is the key to relationship. Na yun ang sinasabi nila. So, mahalaga. Mahal ko yung tao. So, any question mga kapatid? Thank you for the lesson, Brother Ferdy. Maganda yung lesson. Habang pinapakinggan ko siya at the beginning, iniisip pa, ano kaya yung speech act? What is the intent? But I got the point, correcting that love is not the only key. As I'm listening, I was thinking, just to ask a question. So, what is the key to love? What is it, the law? I mean, parang trinay kong ibaliktad. Maybe what's the key to love then? Is the law the key to love? Just to ask a question. Yeah, yun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, kung minsan ay parang yung love is the key to law. So, but yung katotohanan is the reverse. So, kung naiintindihan mo yung utos ng Diyos, for example, love your neighbor as yourself, love your enemies. So, marahil magpuproduce yun ng love. Ibig sabihin, kung naiintindihan mo ang principle ng Scripture, ng Word of God, ay may i-apply mo. Samantalang kung kabaliktaran, ay halimbawa, love is the key to unity. Ang sabi ng kanta ay, pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Anong kasunod doon? Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo daw yung kapangyarihan na yon. Ano yun? And that is love. Parang sinasabi, kung meron ka nun, may pagkakasundo-sundo. Kasi sabi sa umpisa, umiiyak ang bata sa lansangan, ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan.
Ganon, nag-aaway-away. So, dapat may love. Bagaman natuwa rin naman ako sa isang bahagi sa lyrics, binanggit din naman na si Jesus ang susi ng lahat, pero walang emphasis, kundi ang gusto nilang bigyan ng diin ay yung love. Na yon ay dapat meron ka para magkaroon ng pagkakaisa. So, nakita natin, hindi naman talaga totoo na kung may pag-ibig ay talagang may pagbubuklod. Mga Christian niya eh. Sa Christian circle, iba't iba ng pananaw, naglalabo-labo. Huwag na tayong pakiputin na natin ang gusto. Sa church na lang tayo. Dito pa nga lang sa church, nasusubok ang ating unity. Pero, hindi tayo natatapos doon. Kasi nga, bagaman challenge ito, pero meron tayong pundasyon. Same faith in Christ. So, tama, Ate Jean, yung pong observation. So, any question? Brother Johnny. Ako'y natatawanan ng mag-ina. Pagkukwento namin si Brother Johnny, lagi ko nababanggit Deacon Johnny. Pero dati naman Deacon pala si Deacon Johnny, no? Brother Johnny. Clarification lang doon sa fourth commandment. Kasi Exodus 20 verse 8. Ang sabi ron, yung keep the Sabbath, we're not actually keeping that Sabbath. Kasi Sabado yun eh. Yeah. We don't meet on Saturday. So we meet on Sunday, which is the Lord's Day. Yeah. So are we not keeping the fourth commandment when we meet on Sunday? Kasi ang prescription nun is Sabado. Yeah. Thank you for the clarification po, Brother Johnny. But that's not my point. Ang gusto lang natin sabihin doon ay that's the command. But of course, hindi naman natin ito pinapractice like yung paggawa ng mga Hudyo noon. Remember the Sabbath day, to keep it holy. Of course, ang ating application niyan is yung Lord's Day, Sunday. Hindi tayo magiging Sabbatarian or actually, parang in a way, parang Sabbatarian in a sense na sorry kung kay Pastor ko ba narinig to na wala akong nakitang mali doon na parang in a sense we're Sabbatarian. Correct me if I'm wrong, especially si Pastor. Ang point lang ay talagang ganun yung pagpapahalaga natin doon. Hindi araw ng Sabado, kundi araw ng Panginoon, which is ginagawa natin tuwing linggo. So, huwag kayong magkamali sa aking sinabi doon na faithful observance of it. Ang sinasabi ko lang ay yung araw ng Panginoon. So, that's the application ng fourth commandment. Sana ay malinaw naman po sa atin yon. So, thank you. So, medyo confusing nga. Actually, bago ko pala nilagay yun doon, inisip ko na rin na pwedeng gano'n yung maging thinking. At of course, hindi yun ang ating sabihin doon. At Tina. Thank you po. Dating Pastor Freddy. Sabi ko kanina, Pastor kayo na. Napakaliwanag at naibababa nyo po sa level namin yung mga prinsipyo kasi tinatagalog nyo din. So, thank you very much for that. And yung mga principles ay madali pong maunawaan. Yung kanina, kasi yung sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Pero may kanta din yung papuri na yung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kasi kinahanta din to kahit sa mga Catholic churches, yung pagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Tama po. So, ano po yung balanse nung dalawa? At yun, salamat po. Yung balanse po, gaya ng nabanggit ko kanina, yung parang sinasabi na love is the key to offense. So, palampasin mo na lang. Hindi actually love yun. Pamasa yung Leviticus 19, do not hate your brother. Huwag kang maput sa kanya. But, kumbaga, sinabi doon ay
Parang i-approach mo siya, lapitan mo siya, at itama mo yung pagkakamali niya sa'yo. Bigay nga ako ng halimbawa. Mahirap to sa atin. Actually, yung pangalawa nga yan na sinasabi ko, yan ang challenge sa atin. Minsan ay palampas na lang tayo para walang problema, para walang gulo. Parang maganda sa pandinig, pero yun nga, mali. Even yung kahit nga daw maliit na kasalanan. Iba yung nasasaling lang yung ego mo. Na talagang itong kapatid na to, talagang ako'y pigil na. Baka naman hindi kasalanan. May tinatawag na forbearance. So, parang nakakagalit lang. May mga parang ugali ang iyong kapatid na parang nakakagalit lang, pero hindi naman talaga kasalanan. So, yun ang palampasin mo. Halimbawa, katabi mo or tawa mo, lakas maghilik, halimbawa. Parang nakakainis. Pero hindi naman kasalanan yun. Magandang i-apply natin sa church. Pero kung sin na, kung mahal mo ang kapatid mo, lapitan mo ang iyong kapatid. Itama mo siya. Yun ang isang pagpapahayag ng pag-ibig. Gutom na ba kayo? Meron tayong 20 minutes left. Question pa or any thought? Testimonies na may kinalaman sa ating paksa? Yung bang pag-ibig ay na-encounter nyo na parang maging sagot sa lahat? May experience ba kayong ganyan? So nagmamahala naman daw tayo. Okay? So, okay, wala. Last call. Wala nang tanong. So, sana ay kahit papaano may natutunan tayo, na-remind tayo sa bagay na to. Sige mga kapatid, manalangin tayo. Dakila namin Diyos, aming mahabaging Ama, papasalamat kami minsan pa sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na patuloy na makapag-aral mula sa iyong salita. At nakita namin na hindi nga sagot ang pag-ibig sa lahat ng bagay, bagaman kinikilala namin na ito ay napakahalaga sa buhay ng tao, lalo na sa buhay ng iyong mga anak. Ngunit huwag naming isipin na kung meron kaming pag-ibig sa aming puso ay masasagot na ang lahat ng bagay, tuman ay sa aming pagkakaisa, sa mga kasalanan na nagagawa namin sa aming kapatid, maging sa relasyon, maging sa usapin ng kaligtasan, at maging sa sinasabi ng kautusan patungkol sa araw ng Sabat. Panginoon, nawa ay tulungan niyo kami na tunay na mas makita namin ang sinasabi ng iyong salita, hindi ang sinasabi ng aming mga damdamin lamang, lalo na ang may kinalaman sa pag-ibig. Panginoon, naway ingatan niyo ang aming mga puso sa bagay na to. Ingatan niyo ang iyong iglesia sa anumang kamalian na pwede naming ma-encounter. Naway ang iyong salita ay lalong maging hayag, maliwanag sa bawat isa sa amin, nang sa gayon ay kami ay makakasunod sa iyong kalooban. Salamat sa iyong kabutihan at pagpapala sa iyong iglesia, sapagkat meron kaming salita niyo na aming pwedeng tunghayan, pag-aralan. Salamat at hindi niyo kami iniwanan sa dilim. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, sa mga oras na to, at naway ikaw pa rin na sumama sa amin sa mga oras ng lalabi sa araw na to. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.